are in the midst of us. Lord, we are more than three. We are more than four, Panginoon. Alam mo ang aming puso, even ang aming ginawa sa buong maghapon ay alam mo. Lord, patuloy kami lumalapit. Patuloy, Panginoon, ay tinatas ang aming puso, tinatas ang aming buhay, ang aming buong pagkatao, Panginoon, na kami maging karapat-dapat na lumapit at maramdaman ang iyong presensya, Panginoon. Lord, ang iyong habang, ang iyong grasya, ang aming kailangan sa hapon na ito, Lord. Hayaan mo na ang puso namin ay maging alay sa iyong kalooban, maging katulad ng tibok ng puso mo, ang puso namin, O God. Ang desire namin ay ito'y papurihan, maitaas lamang ang iyong pangalan, at higit sa lahat ay mapasalamatan, O God. Salamat po sa oras na to na tinawag mo kami para ikaw sa simpleng paraan namin, Panginoon, ay mapupurihan, mapasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, O God. Itong servisyo ito, for this beyond service, O God, kilala mo ang bawat isa na tatayo. Ikaw ang pumili, ikaw ang tumawag, at alam mo din po, Panginoon, ang aming puso, Lord. Lord, as we stand on that sanctuary, on that stage, O God, patuloy, Panginoon, na ikaw lang ang aming papapurihan, ikaw lamang ang aming itataas, at higit sa lahat, pangalan mo lamang ang aming paglilingkuran, O God. Lord, bawat isa na lalabas sa aming labi, let your name alone be lifted up, let your name alone be glorified, not our talent, not our wisdom, but you alone, Panginoon, will be seen in our life, O God. Lord, sa music team na gagamitin mo, sa bawat pagkanta, sa bawat pagpipapa lamang, Panginoon, we will feel your presence, O God. We will feel your embrace dahil alam namin, O God, ikaw ay narito at ikaw ay aming katabi sa mga kasama sa taon, service, Panginoon, at sa mga pinili mo, especially the preacher for today, O God. Lord, ikaw po ang Diyos na tumawag. Let your anointing flow from the top of her head to the sole of her feet, O God. Hayaan mo na may tas lamang ang mag-iisa mong pangalan, O God. Let the healing flow from her, Panginoon, to the congregation. And let the anointing, Panginoon, maharamdaman ng bawat isa na narito, Panginoon, that we will not be the same, O God, but we have a changed life because of you, O Lord. Salamat po, we trust the service and we claim, O God, the victory, even the glorification of your name today, O God. Lord, salamat po sa iyo po ang papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
lumipad na ng hangin.
sige po. Dito po tayo sa unahan. Kalpay pa nga. Dito po tayo sa unahan. Psalm 119:2. Blessed are those who keeps His statutes or laws and seek Him with all their hearts. So sige po, nandito po tayong lahat para patuloy po tayong magpasaliksik ng ating puso. Hindi po niya tinitingnan kung ano man ang kamalian natin noon at ngayon, kundi ang pusong tapat na handang mag-repent, handang magpakumbaba. Gustong mabago ang puso. Hallelujah, Lord. God will change our heart. Change my heart, oh God. Yes, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you.
my heart, oh God. Yes, oh Lord, make it ever true. Hallelujah, it's all we need. It's Lord God. We want to be like you. May I be like you. Change my mind, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the I am the mold me and make me. This is what I change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Hallelujah. Change our hearts. We want to be like you, Lord. Purify our hearts. We want to lift your name. We want to glorify you, Lord. With a pure heart. Hallelujah, Amen, amen, Lord. Lord, once again, Panginoon, Lord God, we invite thy holy presence, Lord God. We cannot able to move this very afternoon, Lord, without your mighty presence, Lord. Once again, Panginoon, Lord God, as we invite you, Lord, pakalinisin niyo po ang aming mga puso, Lord God. Alam po namin kami po ay nagkamali sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, Lord God. Kung may mga nakikita man po kayong bahid, karumihan, Lord God, na hindi kalugod-lugod, Panginoon. Lord, kayo po ang maglinis dito, Panginoon, Lord God. Gamit po ang inyong dakilang dugo, Panginoon, Lord God. Thank you so much, Lord, once again, Lord God, for being a Father unto us, Lord God. We are not worthy, Lord, but Lord, through your mighty mercy, Lord God, through your mighty, Lord God, power healing, Lord God, we could able, Lord God, to stand before you, Lord God. Alam niyo po ang aming pagkukulang, Lord, ang aming pinagdadaanan, kahirapan, Lord God. Hindi po ito ang dahilan, Lord God, that we cannot able, Lord God, to come, Lord God, unto your throne, Lord. Because we want, Lord God, to be, Lord God, your slave, Lord God. Hindi po kami, Lord God, tatalikod, Lord God, sa inyong Panginoon, Lord God, because, Lord God, you already redeem us, Lord God, sa aming pong mga kapagkakasala, Lord. We give you, Lord God, back all the glory, Panginoon, Lord God. This very afternoon, Lord God, we will going to declare, Lord God, the healing, Lord. Even, Lord God, the breakthrough in our finances, Lord God. Sa aming mga papers, Lord God, kayo po, Lord God, ang makapangyarihan, Lord God, that could able to move, Lord God, in our lives, Lord God. Tourist visas, Lord God, PRs, Lord God, family or nations, Lord God.
You're united, Lord God. It's only you, Lord God. You are the most powerful, Lord God. Immortal, Lord God, living, Lord God, that could able, Lord God, to do everything into our life, Lord God. Thank you so much, Lord, for the victory of this service, Lord God. Ibig po sa buhay ng aming preacher, Lord God. Thank you so much, Lord, for all the blessings that we are about to receive through her word, Lord God. Thank you so much, Lord, sa kanyang buhay, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang tanging maitaas ngayong hapon, Panginoon, Lord God. Sa inyong lang po namin binabalik ang pinakamatas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, let's clap our hands. That's why we came here. Because of Jesus. There's power in the name of Jesus. Hallelujah. Praise.
ng buhay namin, Lord. Apart from you, we can do nothing. Wala po kaming kakayahan, oh God. Lord, kaming ikaw lamang ang aming kasapatan, ang sagot sa kawalan, ang sagot sa problema. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Here we are, Lord. Here I am. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Here I am, oh God. I bring the sacrifice. Yes, our open hearts, oh God, is our sacrifice, oh God. Hallelujah. I look to you, Lord, your love that never ends, that restores us, oh God.
to show us the reason to live. Hallelujah. Yes, you gave us reason to live. Thank you for the love, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We glorify your holy name. Oh, dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Purihin ka, O Jesus. Purihin ka, O Diyos. Dakila ang iyong ngalan. Kami ay sumasamba sa iyo. Sumasamba kami, O Jesus. O Banal na Santong Espiritu, ibuhos mo ang presensya mo. Ibuhos mo ang presensya mo. Ibuhos mo ang kahabagan mo. Hallelujah. 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 Sa pinakamamahal naming Diyos, sa mahabagin naming Panginoong Jesucristo, sa walang pagsawang pagpisa ng Banal na Santong Espiritu, nakikita mo, Panginoon, ang kinalalagyan namin sa hapon na ito. Iba-ibang kabigatan, Panginoon, ang dala ng iyong mga anak at maging ng iyong lingkod. Dalangin ko, Panginoon, maahayag ang salita mo, Panginoon, sa mataas mong karunungan at kaparaanan. Gamitin mo lamang po, Panginoon, ang aking mga labi upang maihiyag ang nais mo sa hapon na ito. Panginoon, ang kaluwalhatian mo ang makita. Ang makita ng iyong mga anak sa hapon na ito, O Panginoon. Hindi kung ano man, O Lord. Hide thy servant. Hallelujah. Lord, maraming salamat at alam namin, Lord, na kami ay matagumpay ng anak ng Diyos sa pagdako namin sa lugaring ito, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, patuloy namin inaalay sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagluwalhati ay taking sa iyo at sa iyo lamang. Wala nang ibang Diyos na aming pupurihin, walang ibang Diyos na aming paglilingkuran, walang Diyos na aming kikalalanin kundi ikaw lamang, Jesus. Kaya naman, Panginoon, maingat namin ibinabalik sa iyo ang papuri, ang pagsamba, pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng matagumpay na anak ng Diyos ay magsabing, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. So, manatili po tayo nakatayo at buksan po natin ang ating Biblia sa book of 1 Peter 2:24 at saka sa 2 Corinthians 5:29. Sinasabi po sa 1 Peter 2:24, everybody, let us all read in whatever the version you have. He himself bore our sin in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wound you have been healed. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Blessed be the reading of his word. Makakaupo na po tayong lahat at magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo po ba ay kumain na? Praise the Lord, kasi sa hapong pong ito ay malaya po akong magsalita sa lingwahe na kung saan ako ay pinalaki ng aking nanay at tatay. Di po ba? So, praise the Lord. So, alam po natin ang ating tema ngayong buwan ay sinasabing ang pagiging matuwid ni Jesus, di ba, ay kasagutan upang maisalba ang sanglibutan o ang sambayanan. Di po ba? Ang pagiging matuwid ni Jesus. Tayo po ba naniniwala na si Jesus ay matuwid? Amen. Matuwid. Amen? Sabi po, paano po ba tayo nabubuhay ngayon? Paano tayo nabubuhay? Sa kasiyahan, sa mga pleasure of this world, sa kayamanan. Anong klaseng relationship meron po tayo sa isa't isa sa hapon na ito? Di po ba? So, alam
po natin na ang Tagalog po sa righteousness ay katwiran, di po ba? Ito po ay katangian ng Diyos, di po ba? Ang Diyos ay matuwid. So sinasabi po dito na righteousness means that we have the right standing with God or favor with God. Tama po ang buhay natin before the Lord. Amen? Tama po ang buhay natin before the Lord. So that's what we call righteousness. So praise the Lord. So, kaya po, how is your life? Kumusta na po ang buhay ng bawat isa sa atin? Ito po, ang sinasabi po bang righteousness, ibig sabihin, perfect ka? Does it mean na hindi ka nagkakasala? Hindi po yun ang ibig sabihin ng righteousness. Di po ba? Hindi po yun ang ibig sabihin ng righteousness. So, ang righteousness din po ay those faith and love for God causes them to order their lives. So through God's righteousness, inaayos po ng Panginoon ang ating mga buhay. Naniniwala po ba kayo? Kung kayo po ay magpapaayos. Amen? So, kilala niyo po ba si Noah? Who among her know Noah? Yeah. Nandito ba si Noah? Hello, Noah! Praise the Lord. So, name Noah is very popular po in the Old Testament. Na sinasabi po sa Genesis 6:9, na Noah was a righteous man, blameless among the people of his time and walked faithfully with God. Diba? Meron po ba kayang Noah at this time, at this generation, sa ating hinaharap? Meron po ba kayang isang Noah? Righteous man. Ibig sabihin, hindi talaga nagkasala si Noah. Sumunod lang po siya ng sumunod kay Lord. And according to the Bible, alam po natin na God is righteous. Di po ba? Sinasabi po ito sa Psalm 11:7 na for the Lord is righteous. He loves justice. The upright will see His face. The Lord is righteous. Talaga pong ang Diyos ay tuwid. Makatwiran. Amen? Tapos may nabasa akong verse. Sabi po doon, no one is righteous. Sabi po sa Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Totoo po. Bakit to sinabing no one is righteous? Because that's according to the Bible. Kasi lahat po tayo makasalanan naman talaga. Pero, take note, nung namatay po si Jesus, doon po tayo nagkaroon ng righteousness. Doon po tayo naging righteous before God. Yun po ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:29. When Jesus Christ came to the world, died on our sin, then we became the righteousness of God. Kaya sige, sabi nga, tao lang naman ako makasalanan. Totoo. Pero alam niyo po ba na namatay si Jesus para sa iyo at sa akin upang tayo ang buhay natin na magkaroon ng katwiran. Magkaroon ng katwiran before the Lord. Kasi kung wala si Jesus Christ, there is no righteousness. Lahat tayo ay talagang makasalanan. Praise the Lord. So when we give God a big clap of praise po. So I will share to you, is not your best for the glory of the living God. So praise the Lord. So, ang ating mong pag-aaralan ngayon ay papaano ang title po ng aking isi-share ngayong hapon ay to live in a righteous life. Mabuhay ng makatwiran. Mabuhay ng makatwiran. At papaano po ba tayo mabubuhay ng makatwiran? Makatotohanan, ng may kabanalan. To be right with God. Kailangan ayos ang relasyon natin sa Lord. At of course, kung ayos ang relasyon natin sa Lord, ayos ang relasyon natin sa ating family at sa ating mga friend and even to the church. Amen? So, bibigyan ko po ng acronym yung word na right. So, we need to become right before the Lord. Praise the Lord. So, unang-una po, how to live in righteous living. Di po ba? O how to live right before God. Una po dito, live with reverence to God. Reverent. Letter R, reverent. When we say reverence, this is the state of profound respect, awe, and honor to God. Meron tayong fear of God. Meron tayong pagkatakot sa Diyos. Sino po dito na when you hear God, you are trembling? Binibigyan po, nakikinig tayo pag may sinasabi po ang Diyos. Sabi po sa Deuteronomy 6:13, fear the Lord your God, serve Him only, take your oath in His name. Meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos. We bow in worship. So may paggalang po ba tayo sa presensya ng Diyos? Ginagalang po ba natin when we worship? Hindi po tayo mga hypocrite. When we worship, we give it our heart. We give it all heart. Amen? Hindi po natin binabalahura ang presensya ng Diyos. Alam niyo po ba yung Tagalog ko na yun? Binabalahura. Ginagalang natin, mataas ang paggalang natin.
Tayo nga po, pagkaharap natin mga matataas na tao, dignitarian people, we dress properly. We talk, parang pinapractice mo pa yung sasalitain mo before them. You check yourself that you look okay from head to foot. Kunyari may interview ka sa iyong employer na ina-applyan o sa immigration. Gabi pa lang, nagpiprepare ka na ng isusuot mo, di po ba? How about if we face God? Right? Hindi ko po ito sinasabing outside appearance. Hindi lang po ito outside appearance, but our entire being, how we face God, how we worship God. Amen? So that's reverence to God. And you know, when we say reverence to the Lord or reverence to God, this means we have fear of the Lord. Sabi nga po, ay meron tayong banal na pagkatakot, and according to Proverbs 3:10, that the fear of God is the beginning of wisdom. Di po ba? So I'm so thankful po dahil talagang, despite of my weaknesses, di ba? Every time that I came to the presence of God, I give Him like the highest, oh, Lord, I owe everything to you. Di po ba? Sabi po sa Romans 1:17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just it is written. The righteous will live by faith. The righteous will live by faith. Kahit ang mga sitwasyon nakikita mo ay hindi na maganda. Marami ng mga nangyayari. Have you aware po ba tayo sa nangyayari sa Pilipinas, kahit sa amang bansa? But we Christian, as we call righteous through Christ, we live by faith. Nabubuhay po tayo, we have hope. Di po ba? So, sabi po dito sa sinulat ko, every one of you shall revere the Lord. Pagpasok po natin dito sa church, dapat hindi tayo maingay, hindi tayo dapat nagkukwentuhan. Right? When we worship, we worship. We have to lift our hands in worship. Sorry po, minsan din ako nakikipagkwentuhan. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, dapat po kapag nag-worship tayo, di ba? We need to really to focus to the Lord. As much as possible nga, hindi rin tayo dapat tumawag ng cellphone. Pero po kasi ako talaga, humahawak ako ng phone dahil may mga pinapollow up akong nagtatanong ng address sa church. Pero kung ang inyo lang pong pag-browse Facebook or just to wag mo na pong ganun. Di ba? Give highest worship to the Lord. Give reverence to God. Amen? So, reverent behavior is the overflow of a heart that lives in us. Di po ba? Kaya kailangan pong makita, di ba, the way we worship the Lord. Kailangan po ang buhay natin ay kaaya-aya at kalugod-lugod sa Lord. And sabi po sa Matthew 22:37, that we should love the Lord with all our heart, with all our strength, and with all our might. Di po ba? Kailangan, when we say we revere God, si Lord ang number 1 sa atin. Siya ang pinakamamahal natin, wala nang iba. Siya ang ating priority. You know, when you love God, you are ready to leave everything. Lord, mahal kita. Baka naman by words lang. Gaano nga ba natin kamahal ang Diyos? Well, hindi natin kayang i-measure, but God knows how much we love Him. Kayang sukatin ng Lord kung gaano natin siya kamahal, pero hindi natin kaya, pero kaya po ng Diyos dahil siya po ay Diyos. Kaya po, to live in righteous living, we need to live with reverent to God. With reverent, may paggalang tayo sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Di po ba? So alam po natin na righteousness reveals to everyone through Christ. Di ba? Kagaya nga po na sinabi ko, nung namatay si Jesus, doon lang po nagkaroon ng katotohanan o katwiran ng ating Diyos. Di po ba? Ibig sabihin po ng may paggalang tayo or we give reverence to God, we keep our Sabbath holy. Sa atin po, we believe that our Sabbath is Sunday. So praise God. Congratulations to all of you. It means we revere God. We revere His presence. We revere Sabbath day. Hindi po ba? Nandun po yung ating obedience, yung ating submission before the Lord. Hindi po ba? At most especially, paano mo pinapahalagahan ang buhay mo? Because according to the Bible, our body is a temple of the Holy Spirit. Ating buhay, paano mo? Kinukonsume yung buhay mo. Doon po magmamanifest if you revere God or you don't revere to the Lord. Di po ba? The way we talk, the way we walk, the way we act. Hindi lang pag nasa church, doon masasabi na, I am a Christian. Hindi lang pag nasa loob ng apat na corner ng place ito, masasabing, Christian ka pala, believers ka pala. How about if we are outside?
Nandyan ang battles, nandyan ang trials, nandyan ang temptation. Papaano po natin yun ito hinaharap? Hindi po ba? Nandun pa rin po ba yung ating reverent to the Lord? Or sometimes, nakokompromise na po yung ating faith. Bahala na, bukas na lang, ngayon lang naman. We have so many excuses, hindi po ba? The death and the resurrection of Jesus Christ is a revelation to humanity that God is righteous. Hindi po ba? So talaga pong makatwiran ang Diyos. Can we give God a big clap offering of praise? Kagaya din po ng pag-respeto. Di po ba ang respeto ay sabi nga ito po ay ini-earn. Ini-earn ba? Tama, di ba? Tulad po ng relationship ng parents and children. Do you think the children will respect the parents kung hindi po talaga sila karespeto? Di po ba hindi? So kailangan po mamulat na ang mga bata, turuan na kung paano rumispeto. At I do believe po na ang mga batang tinuruan rumispeto sa presensya ng Diyos, marunong din po yung rumispeto sa mga magulang at sa mga nakatatanda at sa mga lahat ng tao. Di po ba? So praise the Lord. And you know, I have one Bible study. Sabi niya sa akin, mayroong nagpa-testimony po kasi ako, sabi niya, how can I trust God? How can I trust God? Ang lahat ng ipinagpipray ko, hindi lang sagot ng Diyos. Sabi niya, ang lahat ng ipinagpipray ko, hindi lang sagot ng Diyos. Parang ang layo-layo ng Diyos. Parang hindi niya binibigay ang gusto ko. Bakit pa ako magpupuri sa Kanya? Bakit pa ako sasamba sa Kanya? Sabi ko, ito, binigyan ako ng Lord ng wisdom. Sabi ko, ito, nung si Jesus po ba ay nasa cross, tinatawag niya ang kanyang ama. Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin ba noon, tinalikuran po ng God the Father ang kanyang anak? Di ba? Hindi. Pero yun yung will. Sometimes, inaalaw po ng Lord yung mga pains, trials. Kung after those things, ay handa pa rin po ba tayo magpuri sa Lord? Kasi masarap pagpuri pag walang problema, right? Everything is just okay. You have work, you are healthy, you can worship. But how about trial comes? May bibigay pa rin ba natin ng mataas sa pagpuri? Pagpuri, pagsamba at pagluwalhati sa Diyos? Di po ba? Kaya po, napakahirap talagang mabuhay ng makatwiran. Pero ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bigyan po natin ng pinakamataas na paggalang, pagpupuri. Di po ba? Ang presensya ng Diyos. Can we give God a big clap of praise? Salamat po. Sabi po sa Romans 3:21-22, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Di po ba? So, ang katwiran ng Diyos ay pinaalam sa lahat. Hindi lang sa mga prophet. Sabi ng Diyos, kailangan kayong matuwid dahil ang Diyos ay matuwid. Di po ba? Pinaalam, ini-reveal through Christ na tayo po dapat ay mabuhay ng may katwiran. Mabuhay po tayo ng may kabanalan. God give us the equal opportunity. Hindi po inihayag sa salita ng Diyos na tayong mga tao, tayong kanyang mga anak, mabuhay ng makatwiran, mabuhay ng may katapatan, mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Di po ba sabi dito, lahat ng tao, hindi lang mga Jews. We, the Gentiles, give us the equal privilege to be righteous, to be right before the Lord. Amen? That's number one. Ang ikalawa, how to live with righteous living. We need to live in God's integrity. Integrity. Alam niyo po ba, as I search, sabi po sa integrity means doing the right thing when no one is watching. Doing the right thing when no one is watching. Ang hirap, no? Kasi tayo minsan may nigas kugon. Pag nandyan yung mga employer, pagilas ka, pagilas, no? Pagilas tayo, pakitang no? Pero what about if you alone? Ganun pa rin ba yung effect ng trabaho mo, yung outcome? Kapag ikaw na lang at saka yung trabaho mo, ang ginagawa mo? O pagka, wala naman si pastor, nandun na sila sa kamaros ka, okay na yan, kahit hindi na tayo mag-practice. No? Di po ba? What is integrity? Di po ba? So, sabi po, according to Ecclesiastes 7:1, a good name is better than precious ointment, and the day of death, that day of birth. I'm so thankful po kasi nung ako'y maliit pa, sabi lagi ng tatay ko, ingatan mo ang integridad natin, mahirap lang po kami.
ingatan mo, kahit mahirap tayo, mahalaga yung dignidad. Pero alam niyo po, nasira ko yung dignidad na yun. Kasi nung way back, nung alam niyo naman po sa Pilipinas, mga conservative ang parents ko, di ba? Alam niyo naman po ang testimony ko na ako po ay nabuntis ng walang, nabuntis ako nung bata ako, nakaanak ako, di ba? So para sa parents ko noon, disgrace yun. Parang sabi ko, Lord, pero nung nakilala ko sa Lord, nagsisi ako sa mga kasalanan ko, ako po ay binalabaran ni Lord ng kanyang damit katwiran. Ganun din po tayo, who we are before. Makasalanan po tayong lahat. Di po ba? That's why, if you want to live in righteousness, we need to live in integrity sa ating pananalita. Yung ating pananalita, make sure na tinutupad po natin. Amen? So praise the Lord. Sabi po sa Proverbs 10:7, the memory of the righteous is blessing, but the name of the wicked will rot. Di ba ba? Biro mo kahit wala na tayo sa mundo, kung tayo nabuhay ng may katwiran, ng may kabanalan, ng may katapatan. Di po ba? Ito daw isang pagpapala. Pagpapala sa ating family, pagpapala sa mga taong ating nasasakupan at nakasama. So praise the Lord. So kaya po, tayo po ba ay nabubuhay ng may integridad? Nabubuhay po ba tayo ng may integridad? Iingatan po natin yung ating buhay, yung ating pangalan. Lalo't kumilala na po tayo sa Panginoong Jesus. So praise the Lord. So, Proverbs 13:6, righteousness guards the person of integrity, but the wickedness overthrows the sinner. Integrity means that you face the problem. Ang mga tao kung may integridad, hinaharap ang problema, hindi tinatakasan. 2 weeks ago, ako po yung nagpa-practice ng driving because my intention is good. Sabi ko, Lord, I don't want to be a burden. Gusto ko lang naman po na makalayo, and then alam niyo man po na meron akong bagong assignment. Gusto ko lang na hindi na ako ihatid, lalo pagka, di ba, medyo may mga activities. And then, I hit the car when I do in the intersection. One way lang naman po yun. And then, siyempre, may integridad tayo. Kailangan, di ba, siguro kung wala kaming integridad, pwede na naming takasan yun eh. Kaya ang mga taong may integridad po, hinaharap yung problema. So, we are not perfect, pero alam niyo, ang mabuti doon, yung grasya ng Diyos, naranasan natin. Yung biyaya at pagsama ng Diyos. Kaya po yung nabubuhay ng may integridad, nararanasan po natin ang biyaya at pagsama ng Diyos. Maraming nangyayari sa buhay natin, pwede natin takasan, lalo pag walang nakakakita sa mga employer natin. Maliit lang naman yan, kunyari, konti lang, labas ang konti, pwede mo lang i-hide. Pero ang may taong may integridad, hinaharap po natin kung ano yung problema. Hindi po natin yan tinatakasan. Can we give God a big clap over praise? Integrity means telling the truth when it hurts. Sometimes, marami din po ako naririnig kahit sa asawa ko, kapatid ko, sa mga kapwa ko ka-church. Rebuke, di ba? Sabi nga, rebuke is better than hidden love. So, kung mahal natin ang ating kapwa at nabubuhay tayo ng mga integridad, kahit no si Ninang Mags, nung ako'y bago-bago pa, di ba? Talagang, yung mga taong may integridad, you have to tell the truth. Kasi kapag hindi mo sinabi yung katotohanan, magpapatuloy sila gumawa ng kasalanan. Minsan, you need to confront the fears, di ba? Sometimes, mag-aalala ka, baka masira ang friendship namin. It's okay na yun, basta alam mo hindi sila mapunta sa impyerno. Sabihin mo, sabi ko nga, pero akong friend, sabi ko, please, stop, wag ko mo nang gawin yung vision na yan, makakasama yan sa'yo. Palagi ko siyang nire-remind dahil mahal ko siya. Palagi ko siyang sinasabihan. Minsan nagkagalit siya sa akin, pero sa okay na magalit siya sa akin, basta mapunta siya kay Lord. Yun po yung mga person na may mga integridad. Sinasabihan natin, kaysa naman masira ang relasyon natin kay Lord, kaysa maging accountable tayo sa kanila. Di po ba? So integrity means telling the truth even when it hurts. It hurts talaga. But the truth set us free. Amen? Can we give God a big clap of praise? So kung may integrity po tayo, tinutupad din natin yung ating mga pangako. Di ba? Pag sinabi natin, I will go with you, kailangan tuparin po natin. Pero siyempre, tao lang tayo, may kahinaan. Kung hindi po natin na magawa, ang taong may integridad din, know how to ask forgiveness. Marunong tayong humingi ng tawad. Di po ba? So, can we give God a big clap of praise? So, yun. So, if anyone
anyone that knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Diba? Yung taong may integridad, yung ginagawa yung totoo, yung makatotohanan according to the Word of God. Kasi, kung gusto po natin magkaroon ng righteous living, kailangan po natin sundin ano yung sinasabi sa Bible. Pero may good news po, sabi sa Proverbs 10:9, whoever walks in integrity, walks securely. Gusto po ba natin magkaroon ng secured life? We need to walk in integrity. Mahirap po talaga kasi sa mundong ito, maraming offer. Minsan nako-compromise ang ating pananampalataya. Minsan nako-compromise ang buhay natin. Minsan sabi ko nga, Lord, hindi na talaga ako kakain ng lechon. Eh, may nagbigay ulit ng lechon. Sige Lord, isa lang pwede. Oo, di ba nga, nagkaroon po ako ng tumaas yung blood pressure ko, and it's like a wakening call to watch my eating habit, my sleeping, and kung ano-ano pang mga ginagawa ko sa buhay ko. Di ba? Sabi ko, okay Lord, sa Abigail, favorite niya yun eh. Kaya sabi ko, pinapatayan niya ako kung ilan nakuha ko. Sige, isa lang. Tapos umalis na ako. Di ba? Praise the Lord. So yun. So, kailangan po talagang we need if we want to walk in integrity, kailangan po talaga na we need to obey the Word of God. Amen? And alam ko po na lahat tayo, kailangan natin ng security. Diba? Pero ang ating security is not to have insurance, is not to have a good job, but our security is only in the hands of the living God. Amen? Can we give God the big clap offering of praise? Salamat po. So, R-I-G. Letter G na. Sabi ko, righteous to have a righteous living, we need to live to glorify the Lord. Amen? So, glorifying God is the end result of Christian life. Kailangan lahat, pag tayo ginawa na ni Lord, kailangan yung ating buhay is glorifying. Nakakalugod sa Lord. Di po ba? Sabi po sa 2 Corinthians 8:21, for we are taking pains to do what is right. Tingnan nyo to. Not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. Hindi po talaga madaling gawin ng tama. It causes us pain, sabi sa Word of God. Diba? It causes pain. Pero, alam po natin na kapag ginawa natin kung anong tama, it gives glory to God. Amen? Sabi po sa 1 Peter 2:12, live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorifying God on the day He visit us. So, ano po yung mga ginagawa natin sa buhay natin? Personally, in our private life, in our public life, does it glorify God? Nakakapagbigay po ba ito ng kaluguran sa Diyos? Yan, ako po, pag may ginagawa ako talaga, praise God, sabi ko, Lord, ito ba ay kalugod-lugod sa'yo? Ito ba ay kapakinabang sa akin? Sabi nga po sa Bible, sa Corinthians din is, everything is beneficial, but not everything is, everything is permissible, but not everything is beneficial. You can do whatever you want, but ito po ba ay nakakalugod sa atin? Hindi po ba? Ang ginagawa po ba natin? Kung hindi po ito nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, tigilan na natin. Kung nagbibigay lang po ito ng heartache sa inyo, i-break nyo na. Diba? Praise God. So, sabi po sa 1 Corinthians 10:31, whatever we do or drink, we do it for the glory of God. Kaya po, if we want to live in righteous living, kailangan yung ginagawa natin is glorifying God. And you know, we cannot fool God, we cannot fool ourselves. Alam natin ang totoo. Kung may nakakaalam ng totoo sa buhay natin, ikaw at ang Diyos. Makakapag-pretend ka, pwede mo sabihin, I'm okay, but God knows everything. Amen? Kaya po yung mga bagay na nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, ipagpatuloy natin. Yung mga hindi, tigilan na po natin, tapusin na. Diba? This is the time. Sabi ko nga, binigyan ako ng Lord ng spiritual awareness. Napakaliit ng buhay. Napakaliit. Pero bakit yung iba hindi pa siniseryoso? Imagine niyo, napakaliit, parang gumising ako. 40 mahigit na pala ako, parang kahapon lang yun. Sabi ko, napakaliit ng buhay. Anong ginagawa natin sa buhay natin? Di po ba? Sabi po sa 2 Corinthians 8:21, sabi ko na pala yun. So, ikinilala ng Diyos ang kanyang anak na matuwid. Gusto po ba natin ikirangal tayo ng Diyos at sabihin ng Lord, lovely! Well done, my faithful servant. Diba? What are you doing right now to your life? Meron nag-browse ako.
nag-browse ako, may nakita akong worker na sa church. At ewan ko lang, nag-post siya about sa mga tattoo. Actually, hindi talaga ako in favor doon. Kasi alam ko na parang na-hurts talaga ako. Sabi ko, Lord, does it glorifying you? Pero kasi sinasabi mo talaga sa Old Testament na huwag natin dudumihan sa Book of Leviticus. Ay, nakalimutan ko na kung ang manti, mahanap po yun. Sabi na, do not put your body a tattoo or any mark, for this is abomination before the Lord. Di po ba? So, anong ginagawa natin sa ating katawan, sa ating pananamit? Does it glorifying God? Di po ba? Alam niyo na po ang sagot. If your life is glorifying to the Lord, it bear fruit. Namumunga po ba tayo? Ang kapatid ko po, alam kong namumunga na siya spiritually. Hindi. Physically, spiritually. Amen? Praise God. Kasi since dumating siya, I never forced her to go to Bible study. I never even forced her to go to the church. Pag sinabi niyang, ate, punta ako. Sige, punta ka. Di po ba? Are we bearing fruit? Namumunga po ba tayo? Ano ba yung bearing fruit? Ito po ba yung promotion sa job? Hindi po ito. Our character. Di po ba? Nakakapag-invite po tayo ng mga first-timer. Na-share po natin about the goodness of God. Sabi po sa John 15:8, This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. Di po ba? Namumunga tayo. Kahit marami bumabato, mamunga pa rin tayo. Di ba? Praise the Lord. Sabi po sa Colossians 1:10, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Amen? So kung nalulugod po si Lord sa buhay natin, kailangan namumunga po tayo. Hindi pa ganun. Okay? Namumunga tayo. Praise God. Are we glorifying God? Are we glorifying the Lord in the way we talk, the way we act? Alam po natin ang sagot. And that's to have a righteous living. Praise the Lord. And next, R-I-G-H. So we need to live in holiness. Holiness means separated from sin and being dedicated to God. We need to set apart for master's use. Sabi po sa 1 Peter 1:14-16, po na muna ako. As obedient children, do not conform to the evil desire you had when you live in ignorance, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Amen? Righteousness is living in holiness. May kabanalan. Natatakot po tayong gumawa ng kasalanan. Di po ba? Kasi sabi po ni Lord, be holy because He is holy. Amen? The reward of righteousness is holiness. And it is the end result, is eternal life. Diba? Kaya po kung tayo nabubuhay ng may righteous living, merong kabanalan po ang buhay natin. Sabi po sa Hebrews 12:14, pursue peace with all men, and the holiness without which no one will see the Lord. Without the holiness, we cannot see God. Diba? Kaya po, ibig sabihin nito, yung mga kasalanan ginagawa natin. Ano po ba yung mga ginagawa natin kasalanan? Di po ba? So ito po ay mahal po ng Diyos ang makasalanan, pero kinakahumuhian ng Lord ang kasalanan. Di po ba? Holiness means we no longer live for selfish pleasure, but we desire to live for the things of God. Ayaw na natin yung magawa ng laman. Di ba? Praise God. Ngayon, ayaw ka na kumain ng madami. Di ba? Ayaw ko na masyadong manood ng mga, less na din ako sa mga social media. Makagawa ng laman. Praise God. Ako lang ay nagbabasa-basa na lang ngayon ng mga Christian book. Hindi ko po sinabing hindi naman ako, hindi ko ginagawa. Pero praise God kasi pinamamature na po tayo ng Lord. How much we spend time. Di po ba? Live for righteousness means we wholeheartedly realize that sin does not please God. Alam na po ba natin yon? Yung statement na yon? Kailangan alam na natin na ang kasalanan ay hindi nakakalugod sa Diyos. Di po ba? It is total freedom from sin. Ano po ang holiness? Total freedom from sin. Praise the Lord. So, ang huling-huli po ay
R-I-G-H-T. We need to live in truth. Live out the Word of God. Includes keeping the law of God. Kaya kagaya nga po na sinabi ko kanina, what is the truth? The truth is nothing else but the Word of God. Right? Tell the truth. And it set us free. You know, every time po na may mag-ask po sa akin about what to do regarding po sa mga problema sa buhay, I always share the Word of God. I always share the promise of God. Kasi sabi po sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is God-breathed and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Diba? Kaya, alam ko po na we are in the process of perfection, but if we keep meditating the Word of God, the Bible, di po ba? Kayo, sino po dito nagme-meditate ng Word of God? Di ba tinuturuan tayo ng Lord? Forgive those who offense against you. Love your enemy. Di ba? Tinuturuan po tayo ng Lord, and this is in the process of righteousness. 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. Kaya kailangan po natin i-practice daw yung righteousness. Di po ba, kagaya din po ng driving, no? Kapag nag-practice ka na, nag-practice, magiging perfect mo na yun one day. Kaso ako, kulang ang time. Di ba? Kulang ang time. Kaya hindi ko pa siya mag-perfect. Pero I do believe righteousness po is para din driving. As you keep practicing, hindi mo alam na you hate, ayaw mo lang, wala ka ng appetite, gumawa ng kasalanan, ayaw mo na. Diba? Kung tayo nga, nagkagangay, sabi ko, kailangan pa ako mag-practice more para ako ay maging excellent. Ganon din yung righteousness kapag lagi mo nang ginagawa na hindi na ako magkakasala, lagi mo kinakapamuhay yung Word of God. Hindi mo na malayan, one day, wow! You are ready to face the Lord. Kasi perfect ka na. Ginawa mo na yung kalooban ng Diyos. Di po ba? Living by God's Word means to humble yourself. Kailangan, di po ba, ang tinuturuan din po tayo ng Diyos na maging magpakumbaba. Di ba? Ako noon, nung ako hindi pa Kristyano, meron akong kagalit. Tiyahin ko pa. 1 taon ko siyang hindi kinausap. Bata pa ako noon high school. Pero ngayon, pag ako meron ka, gusto ko masettle ko na in a day. Di ba? Tinuturuan tayo ng Lord maging magpakumbaba. At tinuruan din ako ng Lord kung kasalanan ko. Sometimes it's hard to ask forgiveness. Pero tinuruan ako ng Lord kung paano maging magpakumbaba. Kung talagang, kahit po kay Brother Rudy, ang asawa ko po, kala nyo ganyan lang. Pero kapag siya tama, hindi din po siya tama talaga siya. Kailangan ko mag-ask ng forgiveness. Diba? Papanindigan din niya ang tama. Diba? So, living God's Word means to follow His command. Yung kautosan ng Diyos ay ating sinusunod. Living by God's Word means seeking His will. Sinisip po ba natin ang Lord sa buhay natin? Kagaya nung mag-aasawa ako, sabi ko, Lord, is this your will? Big question mark. Big question mark. Ano ba yung mga magiging effect nito sa aking personal life? Makakapaglingkod ba ako sa iyo? Makakasunod ba ako sa iyo? Sabi ng Lord, yes. Praise the Lord. Diba? Yung mga personal na desisyon natin sa buhay, kung ito po ay hindi glorifying God at makakahinder for us to grow spiritually, huwag nyo nang ituloy. Kasi temporary lang naman ang lahat ng bagay sa mundo. Ganun po eh. Kahit capable ka at alam mong mahihinder yung iyong service kay Lord, yung worship mo kay God, huwag na. Kaya ako nag-pray nung ako'y mag-aasawa, Lord, is this your will? Diba? Kapag naghahanap tayo ng trabaho, o may mga bibilhin tayong mga properties, di po ba? Kung ito po ay hindi makakadagdag sa ating spiritual na buhay, huwag na po natin ituloy. Di po ba? Can we give God the big clap of praise? So, yun lang po ang aking i-share. Di ba? Live reverent with God, live with integrity, live with glorifying God, live with holiness, and live in truth. So, to be righteous is to be right with God. Do you want to be right for the Lord? Have you been living righteously before the Lord? Are you in the right relationship with Him? Do you know Cornelius? In the book of Acts 10, you know Cornelius is mapanalanginin po silang family. Pero hindi pa siya nakakilala kay Lord. Nagpakita yung angels, nagkaroon siya ng vision, and then ginamit si Peter to share the word of God.
And you know, nung naging righteous na si Cornelius before the Lord, di ba na-redeem ang kanyang relatives? Na-redeem ang mga tao sa Judea. And that's what I'm trying to say too. Kung Christ's righteousness will be manifested in our life, God will use us to redeem the lost soul. God will use us to redeem our family. And God will use us to redeem the nation. Wala man po tayo sa ating bansang Pilipinas. Alam natin na mahal natin ang bansang Pilipinas. But you know, when the righteous man pray, God will listen. Di po ba? Matthew 5:10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Amen? So kaya nga po sinasabi dito na Christ, righteousness, redeeming the nation. Diba? Kaya kung tayo ang buhay natin ay magiging matuwid before the Lord, we can redeem, the Lord can redeem the people around us. Di po ba? So, can we give God a big clap offering of praise as we worship the Lord? Amen. I hope po na you learn something. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina sa umpisa, wala ni isang matuwid, which is true. True? Absolutely true. But, nung namatay po si Jesus, binigyan na po niya ng atwiran ang buhay natin. Di po ba? So, the Lord want to examine our heart. Gusto po ng Lord, ngayong hapon na damitan po niya tayo ng kanyang damit katwiran. At mangyayari lamang po yun kung ipapasiyasat po natin ang ating puso before God. Kasi kung dadamitan na po tayo ng Lord ng kanyang damit katwiran, alam po natin na kaya nating ipanalo ano man yung battle ng buhay na kinakaharap natin. Hindi natin mararanasan yung condemnation. Papalayain tayo ng Diyos sa mga curse ng kasalanan. May invitation po si Lord yung hapon na to. Can you imagine a white cloth? Kung paano nakita ni Cornelius na bumababa sa kalangitan yung cloth na may mga different kinds of animals. Can you imagine the white cloth here? Just imagine. That white cloth is the cloth that the Lord Jesus is offering to us right now, na gusto po niyang ibalabar sa atin. Ang kanyang damit katwiran. Pero hindi po niya pwedeng ibalabar yun sa isang taong hindi matuwid. Before Him. Kaya, it's up to you po. Naisip po natin na yung damit katwiran ni Jesus, yung parang kapa, ay maibalabar po sa bawat isa sa atin. Nang sa ganon, we can live by faith and we can do things that God wants us to do. Sige po, let us worship the Lord. Hallelujah. Ask God na siya sa atin niya ang ating puso. Hallelujah. Ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Sa
pwede ko ba nating awitin yung chorus ng pinakamababang tinig at awit ng may panalangin? Lapit po tayo sa Diyos. Lapit po tayo sa Diyos. Lapit po tayo kay Lord. Di magkarapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lapit, Yes, lapit po tayo sa Diyos. magkarapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Oh, hallelujah. Panawagan po mula sa pinakamamahal nating Diyos. Naanyayahan po niya na tayo'y lumapit sa kanyang presensya. Hallelujah. Personal po nating idulog ang ating mga sarili sa Diyos. Hallelujah. Nais po niyang balabaran tayo ng kanyang damit katwiran. Alam niya na tayo'y makasalanan. Pero ang Diyos po ay handang magpatawad. Handang bigyan tayo ng ikalawang pagkakataon. Hindi na po mahalaga kung paulit-ulit tayo nakasala. Ang mahalaga, ang bagong buhay. Ang bagong pag-asa na ibinibigay niya po sa atin. Hallelujah. Mga kapatid, hapon na ito, pinabalabaran po tayo ng Panginoong Yesus ng kanyang damit katwiran. At tayo po ay maging matuwid before the Lord because of Christ. Hallelujah. That because of the cloth of righteousness, our relationship to God, hallelujah, will be restored in the name of Jesus. Salamat. Hallelujah. At huwag na po nating hayaan ang palabar ng katwiran ng Panginoong Jesus ay makahulagpos sa atin. And that's our personal responsibility. Mabuhay po tayo ng matuwid at may kabanalan sapagkat yan po ang plano ng Diyos. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. At pinakita mo, Lord, ng bawat isa sa amin, Lord, ay dinamitan mo na ng iyong damit katwiran. Maraming salamat, oh God, that through Jesus, we become all the righteousness of God. Hallelujah, oh God. Lord, thank you so much. And once again, oh God, to you alone, the glory, honor, thanksgiving. In the name of Jesus we pray. And all victorious children of God says, praise the Lord. Magandang hapon po. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So God, let's claim the victory. Apart from God, if He will not fight for us, we cannot even be righteous even on His side. Kaya kailangan po natin ang presensya niya. God will fight for us. And let's claim it. Yes. Yes, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the victory. God is fighting for us.
his life. In Jesus' name. Amen. Good afternoon, everyone. Now it's time for giving. Giving is an act of faith. And according to Corinthians, chapter 9, verse 6 to 8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart. In your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Thank you for. So, kailangan magbigay tayo ng yung maluwag sa ating kalooban. So, sabi nga dito, give generously. And we have generous giving, give willingly and generously, trusting God's promise to bless us. And kung magbibigay tayo yung bukal sa ating kalooban, like cultivate cheerful and willing heart and giving. So, ang nagbibigay natin, like, ibigay natin sa Panginoon yung 10% lang naman yung hinihingi ng Panginoon, hindi lahat ng kita natin. And then, yung pagpapalain tayo ng Diyos, hindi lang makakatanggap tayo ng maraming pera. Andun kasama doon yung health natin, protection, at yung about sa i-bless din natin ng Lord yung ating family at saka yung ating finances and our business. Meron po akong testimony na about my health. 1 month ago, nagkaroon po ako ng surgery, and then before nakita sa ultrasound din na may cyst ako, and then so ginawa na yung procedure, so naalis na yung after the procedure, sabi ng doktor ko, tatawagan niya ako after 4 weeks para ibigay sa akin yung result ng biopsy. Thank God, at na-receive ko na yung result ng aking biopsy, at sinabi ng aking doktor na binay ang result ng aking biopsy. At healthy yung uterus ko at ang aking ovaries, at nawala na yung cyst. Amen. Praise God. Amen. At hindi lang yun, andun yung protection ng Lord saan man tayo magpunta. Like what happened nung after Bible study namin nila Sister Alona,
ihahatid ko sila, muntik na kaming maaksidente. Pero, which is hindi ko kasalanan.